na ngayong umaga ang salita ng Diyos. Amen. I hope na ang ating mga puso ay handa na sa pakikinig ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 6, verse 24, we read the familiar verse today in Matthew 24, Matthew 6, beginning 24 hanggang 33. Yan. Matthew chapter 6, verse 24. Nakita na po natin si Amen. Yan po. Nakasulat yan kulay pula. Ibig sabihin, mismo ang Panginoon, ang salita. No? Pag nakasulat dyan na pula. Sinulat lang po ni Matthew ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Salita nating babasahin hanggang 34. Sabi ng verse 24, okay, alalayan natin ang mga bata, no? Para mabigyan sila ng Bible, no? Makabasa sila. Sabi rito, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Okay. Sabi rito sa verse 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe, O ye little faith? Take therefore the thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or whether all we shall be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all those things. But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabay-sabay nating basahin ang verse 34. Take therefore no thought for tomorrow, for tomorrow shall take no thought for the things which have. Sufficient unto the day is the evil thereof. Tayo po magpumikit, magpray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for the passage that we read today. Holy Spirit of God, we need your wisdom and guidance as we ponder thy word, as we study thy word, O God. We need your wisdom and understanding of thy word, O God. Holy Spirit, open our hearts, our soul, our mind today as we listen to thy word, O God. Tulungan mo yung lingkod ngayong umaga sa paghatid ng iyong mensahe, Panginoon. Nawa, mahatid ko ng maayos ito, madeliver ko, at bigyan mo ko ng guidance at wisdom. At padalahan mo kayo ng revival sa magitan yung mga salita, Panginoon. Holy Spirit of God, ikaw po manguna sa amin ngayong umaga. At patawad ang pagkulang pagkasala laban sa inyo. Gawin na kayong malinis sidlan upang makadalo yung salita ninyo sa aming mga puso. Patawad ang pagkulang pagkasala laban sa inyo. Ang lahat ito aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. You're right, you may be seated. No. And Matthew chapter 6 is well known dito sa verse 33. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. No. Ang mensahe natin ngayon dito sa verse 33. God is priority. God is priority.
Oo. Dito po sa verse 24, balikan natin sa verse 24. Pakyatin natin sa verse 24. Sa introduction ng Panginoong Kristo, dito po sa verse 24. Sabi niya, no man can serve two masters, for either will hate one and love the other, or else he will hold the one or despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Nakita natin, we see the two things contrast in these verses, no? Magkaiba sila, no? Contrast, no? Ano, kung titimbangin natin, ano ba ang mas maalaga, sabi ng Panginoon? Mas malaga sa ating buhay. You know? Sabi rito, we cannot serve God at the same time the mammon. No? Dito po, makita natin, ano ba ang mahalaga sa atin? Ano ba ang priority natin sa buhay? Diyos o kayamanan? No. Pero parehas mahalaga. Amen. Kailangan din natin ng kayamanan, kailangan din natin ng Diyos. Ano ba ang mas timbang? Diyan. Hindi pwede dalawa, sabi ng Panginoon. Yung Diyos, piliin mo, it is you have eternal value. If you choose mammon, that is earthly value. Earthly value. Dalawa. No. Ang ating pagpilian sa buhay. And Jesus explained here that we have only one master to serve. No? Sabi rito, we cannot serve two master. Sabi diyan. No man can serve two master at the same time. Either hate one or love one other. Hold the one or despise other. Ganun po sa buhay, kapatid. No? Makita natin, we cannot serve two masters. Walang sino mang makapaglingkod nang sabay may dalawang Panginoon, may dalawang master, may dalawang amo. Sabi rito, kaputan mo yung isa at ibigin ang ikalawa. Paglingkuran mong isa at hamakin ang ikalawa. So, hindi tayo makapaglingkod ng sabay, sabi ng Panginoon. No? Sa Diyos at sa kayamanan. No? At kaya nga sinabi ito ni Matthew, no? si Matthew, sa kanyang panahon. No? Si Matthew, no? Ang sumulat ng Book of Matthew, siya po ang writer ng Panginoon. No? Nakasulat ng pula, ibig sabihin, sinulat ng Panginoon ang mga sinasabi ng Panginoon. No? Kasi makita natin, kapatid, sa panahon ni Matthew, sa panahon nating Panginoon Kristo, ay makita natin, the people live in materialistic society. Yung mga tao ay masyadong mapagmahal sa kayamanan, sa salapi. And the people dito po sa panahong ito nowadays are corrupt. Maging si Matthew, bago na niya tagpuan ng Panginoon, siya ay government official. Siya ay tax collector. Siya po ay manggagawa kung sa ating ngayon ay BIR. BIR. Bureau of Internal Remedyo. Yan. BIR. Yan po, bago natagpuan ng Panginoon. So, maging si Matthew, kapatid, no? Ang sa isip niya, kayamanan, pera. Pero na natagpuan niyang Panginoon, ay nagkaroon siya ng pagpili. At tinimbang niya, at mas patimbang ang Panginoon. Bagamat si Matthew, maraming pera, kasi tax collector kay. Amen. Alam ni Matthew na nakita niya kung paano ang tao magkurap, maging sa tax, no? Kung paano sila yumaman. Kaya sinulat ito ni Matthew, no? Nakita niya na maraming mga tao, ang priority nila ay kayamanan, pera.
Inuubos nila ang kanilang panahon, ang kanilang buhay, no? They spend all their lives, all their time and efforts to gain money, to collect and store money. Yan po ang panahon ni Matthew. The people focus to collect money and corrupt money. And makita natin, they spend all day, all the time, or all their lives hanggang sila mamatay. Isipin mo yan, kapatid, no? To accumulate wealth until they die. No. And after they die, they leave everything. Wala na silang madala. Iwan lahat. Yung mga kayamanan, ari-arian, lahat, luxuries in life, iwan. Kaya sabi ni Matthew, magpili kayo, ano ba ang mas timbang malaga? Yung material, earthly value. Nabubulok, nasisira, naluluma. Pero ang eternal value, nasa Diyos ka, hindi naluluma, hindi nawawala, hindi nasisira. Hanggang sa langit, makita mo. Pero yung kayamanan dito sa lupa, hanggang dito lang. Pag namatay, iiwan mo lang. At yung naiwanan mo, kung hindi pa maayos, mag-away-away pa. Yan po. Mga magkapatid, nag-away-away dahil sa material ng mga bagay. So dito po, yan po ang lesson natin, kapatid. They leave everything behind. No? Wala siyang madala kahit ano. Kaya kapatid, kahit anong laking kayamanan natin, hindi natin yan madadala hanggang sa hukay. Iiwan mo rin yan, kapatid. No? Kaya hindi masama na marami kang kayamanan. Ang masama ay mag-focus ka sa yaman, mahalin mo ang yaman kaysa Diyos. Yan po. Kaya yun si Matthew, sinabi niya, si Matthew, mayaman. Pero naging tagasunod ni Kristo. Naging priority niya na ang Diyos sa kanyang buhay. Si Matthew, walang panahon sa Diyos. Ang sa isip niya, hawak niya, naamoy niya araw-araw, pera. Pero nanatagpuan niyang Panginoon. Siyang nagsabi, kung unahin mo ang Diyos, lahat ng mga material na mga bagay, dadagdag na lang ng Diyos. Amen? Yan po, hindi masama ang pera. Pero, mas maganda, i-priority mo ang may-ari ng pera. Walang iba kundi Diyos. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Kanya ang lahat. Amen. Dito sa lesson na ito, tinuruan tayo paano priority natin sa ating buhay. Ano ang priority natin sa buhay natin, kapatid? Kayamanan ba o Diyos? So our life is a matter of choice. Amen. Saan ka dyan sa dalawa? Kasi, kaya mabasa natin, ang nasa isip ng tao, laging pangangailangan. Amen. Kaya hindi natin mabigyan ng priority ang Diyos kasi ang nasa isip natin, yung ating pangailangan. Kaya nga sabi ng Panginoon, take no thought what you eat, what drink. Huwag mong isipin yan. No? Ang Diyos, mayroon tayong Diyos. Amen. Oo. Huwag kang tumingin sa mga taong mayaman. Oo. Huwag kang tumingin sa mga kontraktor. Tumingin ka sa Diyos. Amen. Sipin mo yan. Kasi pag tumingin ka sa mga mayaman, manliliit ka. Oo. Hindi ka makalapit sa Diyos. Oo. Kasi pag dinala mo ang tao sa Diyos, ang tanong kaagad, may pera ba dyan? Mag-share ka ng Bible, may pera ba dyan? O, ganun kaagad. Amen? Ang focus ng tao, material na mga bagay, material
ng mga bagay ang naisip ng tao. Amen? Maging mga Kristiyano, sis, bakit hindi ka nagsimba? Kasi wala akong pera. Oo. Bakit wala ka ng Sunday? Wala akong pera. Oo. Sabi ni Matthew, huwag mong isipin ang pangailangan. Isipin mo ang Diyos. I-priority mo ang Diyos. Ano ang example ng Panginoon sa verse 25? Oo. Halika. Huwag kang tumingin sa mga mayaman. Huwag kang tumingin sa mga luxury cars nila. Tumingin ka sa ibon. Walang bahay, walang sasakyan. Pero pinapakain ko. Walang bangko. Hindi nag-aani. Hindi nag-iipon. Walang savings. Pero wala kang makitang ibon na matay sa gutom. Pinapakain ng Diyos. Sabi niya ni Matthew, tumingin ka. Tingnan mo yung ibon. Masaya sila. Mamaya, hindi niya alam kung anong kakainin niya. Pero mga Kristiyano, habang nakikinig ng preaching, nag-iisip, ano kayang ulam natin mamaya? Saan tayo kakain mamaya? Amen. Ang ibon, hindi nag-iisip. Ang Diyos ang nag-iisip sa ibon. Oo. Masaya sila. Ang ibon. Hindi sila ginugutom. No, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ikaw pa kaya? Ang ibon, the fowls of the air, walang halaga. Pero pinapakain ko, ikaw kaya mahalaga sa Diyos? Amen. Alam ko ang iyong pangailangan bago ka pa magsalita, bago ka pa magsabi. Alam ko na ang iyong pangailangan. Amen. Sabi nga ng Matthew 10:30, even the very hairs of your head are numbered by God. Maging ang buhok mo, alam ko, bilang ko. Yung pera mo kayang natira dyan, hindi ko bilang. Alam ko ang pangailangan mo. Alam ko ang babayaran mo. Alam ko ang mga due date mo. Alam ko yan lahat. Oo. Ay ang ibon hindi nag-iisip. No? Sabi ng Panginoon, tingnan mo ang consider the lilies of the valley. Tingnan mo ang mga bulaklak. Napakaganda. Sabi ni Solomon, hindi ako nakaranas ng ganyang klaseng kasuotan na katulad ng bulaklak, pero dinadamitan ng Diyos, ikaw pa kaya? Amen. Oo. Hindi ka makasimba kasi walang damit. Yung iba sa atin, hindi na alam kung anong isusuot na damit. Sa sobrang dami, puno ng aparador, hindi na maubos ng laba. Oo. Nalilito na kung anong isusuot. Dahil sa lito niyang suot, hanggang hindi na nakasimba. So, ganun po. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ang damo, hindi pinabayaan ng Diyos na walang kwenta. Ikaw pa kaya na may kwenta, anak ng Diyos. Amen. Kaya dito po, sinubukan tayo ng Panginoon. Which one? Occupy more of your thoughts. Ano ba ang nasa isip mo dyan? Occupy your time and efforts. No? Ano ba ang priority mo sa buhay? No. Sabi ng Panginoon, unahin mo ang Diyos, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian niya. Anong kaharian? We are doing the kingdom of God. This is the kingdom of God. And we worship the King. Oo. Priority mo ang hari at ang kanyang kaharian. Ang mga pangailangan, idadagdag ko na lang. Amen. Ganon ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya nakita ni Matthew, iba ang prinsipyo ng tao, yaman muna, sunod Diyos. Kaya tayo ngayon ang naghahabol ng kayamanan. Hayaan natin ang kayamanan maghahabol sa atin. Ang prinsipyo, unahin mo ang Diyos. Amen. Yan. Kaya tapos na yung mensahe. If God is our priority, ang lahat ng ating pangailangan. Oo. Alam ng Diyos sa ating pangailangan. Mensahe natin sa 32. For all these things, though the Gentiles seek,
For your heavenly Father knoweth, ye have need. Alam ng Diyos ang pangailangan natin. Oo. Alam niya. Knoweth that ye have need all these things. Pero sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Oh. Verse 34. Sufficient unto the day is the evil thereof. Sufficient, sagana ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos. Amen. Yan po. So makita natin, dapat learn to prioritize God in your life. Sabi ni Matthew, nasubukan na ni Matthew na maraming pera. Mag-accumulate, mag-store ng pera. Napakaraming pera ni Matthew. Pero siya rin ang nagsabi, unahin mo ang Diyos. Siya rin nagsulat sa sinabi ng Panginoon. Sang-ayon siya sa sinabi ng Panginoon at kanyang sinulat. Hindi ka magkukulang. Added unto you. Pag huli mo ang Diyos, hindi added, kulang. Malaking kabawasan pag huli mo ang Diyos. Amen. Kaya, anong lesson? Prioritize God in your life. Amen. So una, if God is your priority, it is a sign of maturity. Amen. Pag inuna mo ang Diyos, yan ay tanda na ikaw ay lumalago na sa iyong buhay Kristiyano. Amen. Pag inuna mo ang Diyos, nagtiwala ka sa Diyos, ibig sabihin, matured ka ng Kristiyano. Lumalago ka na Kristiyano. Kaya we need to realize that you need to grow. Oo. You need to be better than yesterday. Amen. Lumago ka ngayon. Hindi ka na kaparehas kahapon. Unti-unti kang lumalago. Oo. Sabi ng Panginoon 2 Peter 3:18, but grow in grace in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen. Grow in grace. Praise God. We are saved by grace. Ang kaligtasan, instant. Pag tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon, save ka. And save ka forever. Pero ang paglago ay process. Growing is a process. Growing is gradual. Kaya kapatid, salvation is instant but growing is gradual. Ang ligtas, lumalago. Ang hindi ligtas, lumalayo. Amen. So we need to realize that personally, I need to grow in my Christian life. Dapat ang Kristiyano unti-unti lumalago. Kaya kailangan natin ng simbahan para tayo lumago. We cannot grow in our Christian life without Bible-believing, sin-hating, hellfire preaching church. Kailangan natin ng simbahan. Kaya nga sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as manner of some is, but exhorting one another. As manner of some is. Oh. Ano ang ibig sabihin ng manner? Pag-uugali, isa sa magandang pag-uugali ng isang matured na Kristiyano ay lagi sa simbahan. Hindi niya pinabayaan ang pagtitipon. Amen. Yan po ang manner, ugaliin natin at sanayin natin. Sa una, medyo mahirap. Pero kapatid, pag sanay ka sa church, hindi kompleto ang isang linggo na wala ka sa simbahan. Kulang, kapatid. Oo. Pag hindi ka nakatin ng Sunday evening, kulang. Pag hindi ka natin ng prayer meeting, parang may kulang. Hindi lang parang, talagang kulang, kapatid. Oh, we need the Word of God. We need to grow. Paano tayo lumago kung wala ka sa simbahan? Paano ka lumago kung madalang ka lang sa simbahan? Paano ka lumago kung laging late ka sa simbahan? Hindi tayo lalago, kapatid. We must be excited. Going to church. Amen.
No, kasi sabi ng iba, kahit hindi ako pastor nagsisimba, basta ako hindi naman nakalimot sa Diyos. Aba, maganda naman, tama naman yan. Amen. Pero kailangan natin ng simbahan sa usapin ng paglago, kapatid. Kahit hindi ka nakalimot sa Diyos, kailangan mo pa rin ng simbahan para sa inyong paglago espiritual. Amen. Nandito tayo, kapatid, exhorting one another. Nandito tayo magpalakasan sa isa't isa. Fellowshipping one another, praying one another, helping one another's burden. Kaya kapatid, dapat ang Kristiyano ay handa at gusto, nagnanais na lumago. Christian are willing to go to church, willing to grow in the church, willing to do what God wants to do. Amen. Kailangan natin sundin ang salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, not forsaking. Huwag mong pabayaan ang pagtitipon. Ay kung pabaya ka sa pagtitipon, hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos. Pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, amen, you are disobedient, child of God. And disobedience is sin. Kaya not going to church is sin. Amen. You commit sin kung hindi ka nagsisimba. Amen. No matter what the reason. Amen. Kaya kapatid, kailangan natin lumago bilang Kristiyano. Lagi tayong nauuhaw ng salita ng Diyos. Lagi tayong nagugutom ng salita ng Diyos. Parang mga baby, kapatid, na umiiyak, naghahanap ng gatas. In 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes desire a sincere milk, which is the word of God, that he may grow thereby. Kailangan natin ng salita ng Diyos, kapatid, para tayo ay lumago. Kaya ka naglagay ang Diyos ng pastor, ng teacher, sabi ng Ephesians chapter 4 verse 11, and He gave some prophets and some pastor, teachers, evangelists. For what? For the perfecting of the saints. Ano yung perfect? To be matured na Christian. Para tayo maging matured na Kristiyano. Mahirap tayo maging matured na Kristiyano kung wala kang simbahan, wala kang pastor, wala kang teacher, kapatid, wala kang mentor, kapatid. Hindi tayo lalago bilang Kristiyano. Kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon. In Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Don't meditate therein day and night. Meditate, nakababad ka dapat sa lagi sa salita ng Diyos. Amen? Maganda. Katulad ng Sunday school natin, wear the armor of God. May sandata ka ng salita ng Diyos. Because we are every day in our life is a battle. We are going in the war. May laban araw-araw sa buhay natin, kapatid. Kaya hindi tayo maging tagumpay kung wala tayong salita ng Panginoon. Amen? Kaya babad natin. No. Thou shalt meditate therein day and night. Pagising pa lang, salita ng Diyos. Pag bago ka matulog, salita ng Diyos. No. Katulad ba ng cellphone? Pagising mo, hawak mo agad cellphone. Bago ka matulog, cellphone. Ganon din gawin natin sa Bible. Amen? Oh. Magpuyat ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Wala pa tayong narinig, Pastor, pasensya ka lang, inantok ako dahil nagpuyat ako sa kakabasa ng salita ng Diyos. Karamihan sa atin, nagpupuyat sa mga gadget natin. Amen. Yan po ang kailangan natin, kapatid. Dapat magbabad tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya dapat may preaching. So, listen to the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God in Romans 10:17. Huwag kang magsawa sa pagkinig ng salita ng Diyos. Amen. Kumbaga, nagkakarga ka ng salita ng Diyos. Amen. You're recharged ng salita ng Diyos dahil bukas may laban sa buhay, may hamon sa buhay, maraming challenges sa buhay, may kaaway tayo, may kalaban tayo, kapatid. Walang iba kundi ang dyablo. May pagsubok, may trials, may triumph sa buhay natin na yan ang magpalayo sa atin sa Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos, wala. Kaya kailangan natin ng salita ng Panginoon.
Amen? Kaya maganda, nagsusulat kayo. Amen? Oo. Sharp pencil is better than sharp mind. Oo, masulat ka, Sunday school, sulat mo yan. Oo. Dapat tayo ay lumago. In 1 Thessalonians, chapter 1, verse 3. 1 Thessalonians 1:3. Tingnan natin muna. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly. Your faith groweth exceedingly. Kailangan lumalago ang ating panampalataya. Oo. Kaya kailangan talaga natin, kapatid, no? Ng salita ng Diyos, kailangan natin ng simbahan, kapatid. Oo. Grow your faith exceedingly. Kasi mayroong mga trial sa buhay na darating. Mayroong pag-uusik, pagsubok. Yan po ang Kristiyanong lumalago. Nagpapatuloy kahit may pagsubok, may pag-uusig sa buhay, may problema sa buhay, nagpapatuloy siya sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi siya madaling matukso ng kasalanan, ng sanlibutan. Hebrews 5:12. Hebrews 5:12. Basahin natin ang Hebrews 5:12. Grow in faith and grow in the Word of God. 5:12. For the Word, 5:12. For when the time ye ought to be teachers, ye have need one teach you again, which be the first principle of the oracles of God, and become such have need of milk and not strong meat. Everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is babe, but strong meat belongeth to them that are full age. Amen. Full age. Hindi lang gatas, kundi strong meat of the word of God. Hindi ka dapat ma-open sa salita ng Diyos. Amen. Kasi ang layunin ng salita ng Diyos, not to hurt you, not to offend you, but to bless you. Ibe-bless ka ng Panginoon. Amen. Kaya pag preaching ay giving, huwag kang ma-offend. Oh, tinuturuan ka ng Diyos para ang langit magbukas at walang silid na paglalagyan. Yan ang nais ng Panginoon. Ibe-bless ka ng Panginoon. Kaya sabi niya, dapat hindi na kayo katulad ng mga sanggol na puro na lang gatas. Pagkarne ay ayaw nyo na. Amen? Kasi ang mga mature na Kristiyano, gusto nila hindi lang karni. Gusto nila buto-buto. Oo. Anli bulalo. Gusto nila yan ang bulalo. Oo. Eat all you can. Oo. Yan po, kapatid. Yan po ang salabi ng Panginoon. Kaya kailangan natin, kapatid, ng salita ng Panginoon. Yan. Kaya yun ang tanda. You will grow in faith, grow in the Word of God. Oo. Kaya yun, if God is priority, it is the sign of maturity na ikaw ay mature na. No. Pag ang una na ang Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, matured ka na Kristiyano. Hindi ka na kailangan imbitahin, ipaluap pa, pagkaisapan pa, umatin ng service. Kusa ka na lang umaatin ng service kahit hindi ka sunduin, kapatid. Hindi ka na open pag hindi ka sinundo. Kasi ang nagsundo, na-open na. Kasi hindi ka sumama. Oo, kahit wala kang sundo, kapatid. Yan ang tanda ng paglago. Yan. Yan number 2 na. Number 2. Maturity. Dapat ang Kristiyano maging matured. No. Kaya lagi ka dapat sa simbahan. Lagi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Oo. I-apply mo ang salita ng Panginoon. Yan po ang sign ng matured na Kristiyano. If God is our priority. Pangalawa, if God is our priority, it is a sign of humility. Humility.
Amen. Pag ang Diyos ang una, marunong ka na magpakumbaba. Natuto tayo ng humility. Kasi kapatid, pag hindi ka Kristiyano, nagmamataasan tayo. Nagmamalaki tayo. Oo. Tingnan natin. Anong verse natin dyan? Sa 1 Corinthians 4:6. 1 Corinthians 4 verse 6. And these things, ayun. Hindi Ayun pala. And these things, brethren, I have figured, transferred to myself, and to Apollos for your sake. Ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up one against another. Alam mo ang Church of Corinth, pagalingan sila, payamanan, oo. Mayroong competition sa simbahan. Kasi ang Church of Corinth, this is a materialistic and worldly church, ang Corinth. No. Kaya makita natin, kapatid, no one of you be puffed up for one against another. Hindi ikaw ang mas magaling. Hindi ikaw ang mas marunong. Yan. Huwag nating isipin na ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamataas, ikaw ang pinakamarunong. Aangat ka sa iba. Yan. Hindi dapat, kapatid, ang Kristiyano. Kasi ang pag-priority mo ang Diyos, marunong ka magpakumbaba. Amen. In Romans 12, verse 3. Romans 12, verse 3. Ang sabi diyan, For I say, though the grace given unto me, to everyone that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but think soberly according as God dealt to every man measure of faith. Not to think of himself more highly. Huwag nating isipin na tayo ay pinakamagaling na, pinakamataas na, pinakamarunong na, pinakagwapo na. Hindi mo alam, may mas gwapo pa pala sa'yo. No, kaya nagagalit ka. Kaya kapatid, don't think you are better than others. Amen. Huwag po tayong magmataas. Kung sa Bisaya, huwag tayo maging hambog. Kung sino mang nakaapak sa lupa, yan ang pinagpala. Kaya hindi dapat tayo umaangat sa lupa. Kasi ang nakaapak sa lupa, pinagpala. Yun. Ibig sabihin, we learn to be humble. No. Yan po. Yan po. Kasi bakit? Wala naman tayong ipagmalaki. James 1:17. Every good gift from above. Ano man ang mayroon ka, galing sa Diyos. Kaya wala tayong pagmalaki sa Diyos. Kaya nandito tayo every Sunday para magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay, pagpapala na tangkilik natin. Lahat yan galing sa Diyos. Panginoon, i-priority kita sa Sunday kasi marunong ka, magaling ka. Ikaw ang nag-provide ng lahat. Blessing. Kaya magpasalamat ako sa iyo, Panginoon. Without you, I am nothing. Wala ito, mga bagay na ito, kung wala ka. Kaya wala tayo dito sa church para magpalagalingan, magpagwapuhan, pagandahan. Hindi tayo rito sa simbahan para magpaligsahan. We are one sa Panginoon.
Lahat na mayroon sa atin, isa lang ang ating pinanggalingan. Galing yan lahat sa Diyos. In the beginning, God. Lahat mayroon ka, galing sa Diyos. Ay ano ang pagmalaki natin? Wala. Nothing, sabi ni John. Kaya kapatid, hindi tayo paligsahan na kukontest sa simbahan. Everyone is unique. Unique. Kaya huwag kang magsabi na, pangit ka, ako gwapo. Sabihin mo lang, unique ka, kapatid. Kasi ma-open siya. O, pagsabihan mong pangit, unique. Unique ka, kapatid. Kakaiba ka. Nagigisa ka lang sa mundo. Ayaw ko maging kamukha mo. Every one of us has a gift from God. Makita natin the parable of talents. One, God gave 5 talents. Ay, bakit ka mainggit? 2 lang binigay sa'yo. Yung isa, binigyan ng isa. Yung isa, binigyan ng 2. Binigyan ng 5. Huwag kang mag-inggit, kapatid. Ang Diyos ang nagbigay dyan. Amen. Magpasalamat ka kasi si kapatid binigyan ng 5. Ikaw, 2 lang. Yung isa, tinago pa. Amen. Huwag tayong mainggit, kapatid. Ano man ang binigay ng Diyos, gamitin mo yan. Para doon ka ibe-bless ng Panginoon. Start what God given to you. Diyan ka magsimula. Binigyan ng 5, nagdoble. Praise God, binigyan ng 2, nagdoble. Ano man ang binigay, yung isa, nagtampo. Hindi ko na ito gagawin. Oo. Dapat hindi ganon. Learn to be humble. Humility. Oo. Paramihin mo lang yan. Oo. Kaya kapatid, kaya sa paglilingkod sa Diyos, Acts 20, verse 19. Hindi tayo magamit ng Diyos pag wala tayong humility. The example of humility is no other than the Lord Jesus Christ. Imagine, hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga disciple. That's the sign of humility. Amen. Hugasan mo ang mga paa ng mangingisda na kung saan-saan nakadaan yan, kapatid. Hugasan mo. Kaya si Pedro naya, Panginoon naya akong magpahugas ng paa. Sila na lang, Panginoon. Sabi ng Panginoon, ayaw mo magpahugas ng paa, hindi kita maging bahagi. Amen? Yung humility, kapatid, may bahagi ka sa mga kapatid. Amen? Si Panginoong Kristo, hinugasan niya mga paa. Oo. Hindi mo naman alam kung anong klaseng paa ang hinugasan niya. Yung iba dyan, may mga ano pa, alipo nga. Hugasan mo. Ginawa ng Panginoon yan. Para paglingkuran ang tao. We cannot serve God and others without humility. Oo. Acts 20:19. 19 din natin. Serving the Lord with all humility of mind and with many tears and temptation, which fell by the lying weight of the Jews. Amen? Makita natin, kapatid, si Pablo. Yung humility. Oo. Serving with all humility. Hindi tayo makapaglingkod sa Diyos, kapatid, kung wala tayong pusong mapagkumbaba. Mind. Serving God with humility of mind. Kung mapagmataas tayo, kapatid. Tanda natin, hindi tayo naglilingkod para palakpakan. Para purihin. Pag hindi ka napuri, ma-open ka. Hindi ka na-recognize, ma-open ka. Hindi ka na-recognize ni kapatid, hindi ka na-recognize si pastor. Si pastor, hindi mo lang ako nakita na ilang sasakyan ng inugasan ko, hindi mo lang ako nakita. Kapatid, tandaan natin, hindi ka man nakita. God is not unrighteous to forget your labor of love. Hebrews 10:6. Hindi makalimutan ng Panginoon yan. Amen. Di bali, hindi ka mapuri. Amen. Hindi naman makalimutan ng Diyos yan. Proverbs 27.
Kasi kaya nga mahirap tayong maglingkod sa Diyos kasi nagaantay ka ng appreciation and recognition and acknowledgement. Oo. Di bali, wala kang certificate. Oo. Na mapalakpakan ka at mapurihan ka. Kapatid, basta naglingkod ka sa Diyos is a sign of humility. Amen. Proverbs 27 verse 2. Let another man praise thee, not thine own mouth, and stranger, not thine own lips. Amen. Let not another man. Amen. Huwag na natin hintayin yung palakpak na iba. Oo. Huwag nating magpuri sa ating sarili. Alam mo, ako gumawa niyan, ako gumaganyan, ako nagpabigay niyan, ako nagpabigay niyan. Amen. Ang Diyos lahat ang papuri is a sign of humility. Kasi lahat yan galing sa Diyos. Ano mang mayroon sa atin, dapat ang Diyos ang purihin, hindi tayo. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos. Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things for Thy pleasure they created. Ang lahat ng mga bagay na mayroon ka, para ano? For what? For Thy pleasure. Para mapasaya mo ang Diyos. Kaya nga, pinagkatiwalaan ka ng mga bagay na yan para mabeles mo ang Panginoon at iba. Oo. Mapapuri mo ang Diyos. Panginoon, karapat-dapat ikaw ang pasalamatan ko. Hindi sa galing ko at talino ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng talent, kagalingan, at ikaw ang nagbigay ng guidance and power para ma-accumulate ko ang wealth na ito. Panginoon, pasalamat ko sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang, Panginoon, ang honor. Amen? Pagpalain ng Diyos ang mga taong maparunong magpakumbaba. 1 Peter 5:5. Nandyan pa ba kayo? Amen. Baka mamaya wala na akong kausap. 1 Peter 5:5. Likewise, ye younger, submit yourself to either. Ye all of you, be subject one to another, and be clothed with humility, for God resisted the proud. Ayaw ng Diyos ng mayabang. And give it grace to the humble. You want grace, favor sa Diyos. Humility ang sikreto. Amen. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Ang Diyos ang magpupromote sa iyo. Amen. Kaya pinagpala ang mga taong marunong magpakumbaba. Amen. Pinagpala ng Diyos. Siya ang nagpo-promote. Proverbs 3:34. Surely the scorners, but He giveth grace unto the lowly. Lowly. Pinagpala ng Diyos ang mga taong pakumbaba. May pabor ang Diyos. Amen. Proverbs 22:4. By humility and fear of the Lord, are riches and honor and life. Biro mo yan, pinagyayaman ng Diyos ang mga marunong magpakumbaba. Ang Diyos ang magtataas, honor. Bukod pa dyan, life. Biro mo yan, isa lang gagawin mo, magpakumbaba ka lang, 3 ang blessing ng Diyos. Bibigyan ka ng riches. Ang riches, hindi lang pera. Ang riches, spiritual wealth, material wealth, financial wealth, social wealth. Amen? Pero may social wealth ka. Marami kang kaibigan. Marami kang kakilala. Amen? Saan ka pupunta? Kilala ka. Amen? Oo. Punta ka sa City Hall, kilala ka. Punta ka sa ospital, kilala ka. Amen? Oo. Makita natin, social wealth yan, kapatid. Hindi kaya bilhin ng pera yan. Amen? Oo. Social wealth. Amen? Minsan dadaan kami sa Dasma, may checkpoint doon, highway patrol group. Paghinto namin, nagbe-bless ang mga highway patrol group. Pastor, pa-bless.
Sabi ko, kailangan may kasamang malagkit. Mag-bless kayo kasi nakapagod yung kamay ko. Kasi binibiro ko lang sila. Amen. Makita natin kapatid, social wealth, material wealth, ay sa lahat, physical wealth. Aba, wala kang sakit. Di bali, wala kang pera. Basta, maayos ang kalusugan mo. Anin mo maraming pera kung naghihingalo ka. Amen? Wala. Money is useless, kapatid. Kung wala kang may karamdaman ka. Kaya bibigyan ka ng Diyos ng wisdom, ng kalusugan. Amen? Oo. Kaya clothed with humility. Oo. God promote the humble. God bless the humble. In Psalm 147 verse 6. Psalm 147 verse 6. The Lord lifted up the meek. I casted wicked down to the ground. Aba, pag mayabang ka, ibabagsak ka ng Diyos. Pero yung humility, the Lord lifted up the meek. Itataas ka ng Diyos. Amen? Kaya yan, kapatid, may blessing, kapatid, na tayo ay pinagpala ng Panginoon, yung mga humble. Kaya nga, kapatid, if God is priority, it is a sign of humility. Doon ka ibe-bless ng Diyos, kapatid. So, number 3 na. If God is priority, it is the sign of loyalty. Loyal ka sa Diyos. Amen. Pag loyal ka sa Diyos, loyal ka rin sa simbahan. Loyal ka sa pastor, loyal ka sa kapatiran. Automatic, kapatid. Kaya ang priority mo, simbahan. Faithful ka sa pananambahan. Loyal ka sa simbahan. Amen. Hindi mo ipagpalit ang Diyos sa mga bagay, sa material na mga bagay, kung ikaw ay loyal sa Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, hindi mo ipagpalit sa ibang mga bagay. Oo. Sabi ng 1 Timothy 6 verse 10. Sabi ko nga, hindi masama ang marami kang kayamanan. Marami kang pera, marami kang sasakyan. Amen? Mas maganda, marami kang sasakyan, marami kang luxury car. Amen? Oo. May hiramin kami. Amen? Kung i-bless ka ng sasakyan, makahiram kami. Oo. Pero hindi ang material na mga bagay ang mahalin natin. Because sabi ni Paul kay Timothy, for the love of money is the root of all evil. Which while some coveted after. Coveted after. Amen. Ang word na coveted, sa another English, corrupt. Huwag nating i-corrupt ang mga bagay. Oo. Hindi masama yumaman, pero hindi ka covet. Oo. Ano bang covet? Oo. Hindi mo kino-corrupt. Kinukupit. Yan. Yan, sino salita ng kupit? Oh, mga magaling magsalita na. Alam niyo yun. Kasi kami hindi masyadong alam yung kupit eh. Yun po. Ibig sabihin, pag araw ng Sunday, ang araw ng Sunday, hindi mo na kupitin. Ang 10% na tithes, hindi mo na kupitin. Para na yan sa Panginoon. Oo. Ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Oo. Kubit after. Oo. Yan, pati, loyal ka. Hindi mo iwan ang ministry. Loyal ka sa gawain ng Panginoon. 1 Timothy 1:12. I thank God for enabled me. He counted me faithful, putting me in the ministry. Faithful ka. Amen. Oo. Maging faithful ka, kahit maliit na gawain lang, sige, faithful ka lang dyan. Oo. Binigyan ka ng Diyos ng 1 talent, 2 talent, gamitin mo yan sa Panginoon. Luke 16 verse 10. Pag matapat ka sa maliit, maging matapat ka rin sa malaki. Oo. Luke 16 verse 10. Dapat.
Malapit na tayo matapos. Luke 16 verse 10. Kasi dyan tayo sinisimulan ng Diyos sa maliit. Sabi nga na isang preacher, pinatikim ka lang ng maliit, nawawala ka na. Ay bibigyan ka pa dapat ng Panginoon ng mas malaki, ay maliit pa lamang, nawawala ka na, hindi ka na loyal sa Diyos, hindi ka na loyal sa church. Kaya nga sabi ng Luke 16 verse 10, he that is faithful and is less faithful also in much. Ano mang pinagkatiwala, magtapat ka lang dyan. Oo, sige lang, maliit, pinagkatiwalaan ka lang ng Diyos, sinubukan ka lang Diyos, pinatikim ka lang ng Diyos, pagpatuloy mo lang, pagbigyan ka pa ng mas malaki, pagkatiwalaan ka pa. Because he that is faithful in much, sabi ng Luke 16. He that is unjust in less, unjust also in much. Ay paano ka bigyan ng marami? Ay maliit pa lamang. Oo, hindi ka na loyal sa Diyos. Hindi ka na lumalago. Dapat lumalago ka pag ikaw pinagpala ng Diyos. Hindi ka dapat lumalayo. Oo. Dapat loyal ka sa Diyos. Amen. Hindi mo iiwan ang Diyos. Amen. John 6. Nung kanina po kong naging last verse. John 6. Sige. John 6. Verse 66. John 66. Kung hindi magandang numero. 36. From the time many of disciples went back and walked no more with him. Ang daming disciples ng Panginoon. Multitude of disciples na. Sa Matthew chapter 4, multitude, almost more than 25,000 na ang mga disciple ng Panginoon. Ano nangyari? The disciples went back and walked no more. Ang daming mga kapatid naligtas, may ministry, sumunod sa Panginoon. Kalaunan, walk no more. Iniwan nila ang Panginoon. Iniwan nila ang church. Iniwan nila ang kapatiran. Iniwan ang ministry. Walk no more. Sipin mo yan. Dami, multitude. Sa church nga, isa-isa lang nawawala. Sa Panginoon, multitude ang nawala. Walk no more. Kaya sabi ng Panginoon, ilan na natira? 12. Verse 6-7. And Jesus said unto the 12, kayong 12, almost 25,000 ang umalis sa gawain ng Diyos. Kayong 12, may plano ba kayong umalis? Sabi ng Panginoon, alis din ba kayo? Iwan nyo rin ba ako? Sabi ng Panginoon. Then Simon Peter, then said Jesus unto the 12, will ye go away? Amen. Hindi rin ba kayo sisimba na sa Sunday? Hindi na kayo babalik? Sabi ni Simon, Lord, to whom shall we go? Panginoon, saan kami pupunta? Saan kami magta-transfer na pastor? Ikaw nang magaling na pastor. Maghanap ako ng mas magaling na pastor sa iyo, Panginoon. Saan na? Oo. To whom shall we go? Saan pa kami magta-transfer, Panginoon, na mas magaling na simbahan, mas magaling na pastor? Ay, sabi niya, thou hast the word of eternal life. Dito na kami naligtas. Dito kami pinagpala ng Diyos. Tapos aalis kami. Saan naman kami pupunta? Saan kami ta-transfer? Na simbahan. Ay si Kristo na ang pastor, iniwan, tapos maghanap ka pa ng ibang pastor. Amen. Na mas magaling. Amen. At makita natin, kapatid. No. Sabi ng Panginoon, may isa dyan, aalis sa akin. Sino yan? Tinutukoy niya. Si Judas. Si Judas, aalis yan.
Nakita natin dyan sa verse na yan. Sabi niya, you believe that sure that thou art Christ, the Son of the living God. Bakit kami alis? Ay may Diyos kami, buhay na Diyos. Amen? Kaya kapatid, salamat. Makita natin, mayroong mga disciple na loyal sa Panginoon. Sa 12, may isa pang disloyal. Pero kapatid, kaya kapatid, kung priority mo ang Diyos, hindi mo iiwan ang Diyos. Loyal ka. It is the sign of loyalty. It is the sign of maturity. It is the sign of humility. Oo. Maglingkod ka sa Diyos hanggang sa pagtunog ng trompeta. No matter what happened to the church. Basta tayo naglilingkod sa Diyos, kapatid. So, makita natin, God is priority. Maging mature tayo bilang Kristiyano. Maging humble tayo bilang Kristiyano. Maging matapat tayo Kristiyano para tayo i-bless ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you for great message this morning. Thank you, God, sa pinaliwanag niyo sa amin, Panginoon, that you are our priority in our life. Kaya bang tutugtog ay panyaya, anyayahan ko po kayo, kung ang Diyos nang usap sa atin, ayos ng Diyos na tayo lumago sa ating buhay Kristiyano. It's a sign of humility. Coming to the altar is a sign of humility. Lord, I cannot do everything without you. I can do nothing without you. Sige po. Be humble to God. Kneeling down to the altar is a sign of humility. It's a sign of your maturity. You want to grow in your Christian life, you are willing, you have desire to grow. Just come to the altar. Lord, I want to be a better than yesterday. Sige po. I want to grow in all aspect of my life, in spiritual life, in my material aspect of my life, physical, material, financial. Sige po. You want to grow, to be matured. You want to be loyal to God, to the church, to the pastor. If you are loyal to God, you are loyal to the church. Loyal to the pastor. See po, just come to God. Whatever your concern this morning, ilapit mo sa Diyos. You have trials, you undergo trials in your life today, just come to God, be humble to Him, and He will lift you up. Sige po, kasapin natin ang Panginoon. Sige po, may problema ka, sige, sabihin mo sa Diyos. God knows your burden. Sige po, kasapin mo ang Panginoon. Dakilang Diyos, maura sa lahat. Thank you, God, for that message, revival message this morning. Thank you for the brethren kneeling down, humble themselves to God, and bless them, O God, sa mga kapatid, Panginoon, lumapit sa inyo. Salamat po sa makasama namin ngayong umaga, maging sa kasama namin sa iba't ibang lugar. Bless them also, Panginoon. Thank you, God, sa mensahe na ilagay sa puso namin, Panginoon. I bring back all the glory and honor to Thy name, and all these things you ask in Christ's name. Amen. Praise the Lord. I hope you learned something today. Amen. At hindi po complete ang ating service without honoring God in our offerings to the Lord. Tayo sa offering to the Lord. Tawagin po natin ang ating usher,
God love it, a cheerful giver. Tugin po natin ating answer. I would like to remind yung motor ng isang kapatid natin na aksidente ay naayos na. Kailangan natin ng financial help para maano natin ang motor, no? Matulungan natin ang isang kapatid, no? Pinaayos natin. Yan. Kaya kung mayroon kayong any amount makatulong diyan sa motor. Sinong pangalan na yan pala? Si Brother JC Clarinio, no? Na-disgrasya po ang kanyang motor. Sinipa doon sa gentry, bumagsak at medyo may napinsala si kapatid. Hindi natin nakasama ngayon, no? Okay na. At pinaayos natin ang kanyang motor. Yan. Kaya, kailangan natin ng pangtubos. Sige, any amount you can share para magamit niya ulit sa kanyang hanap buhay. Ang isang kapatid natin. Yan, baka mamaya makuha niya ng kanyang motor. Sige. Tawagin natin si Brother. Sino ba mag-pray sa inyo? Brother Fernan. Tayo po yung mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa inyo pong mga salita. Salamat Panginoon sa pribileyo na pinagkaloob niyo po sa amin upang muli ay sambahin kayo sa pamamagitan ng aming pong pagbibigay. At itama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Give us a humble and cheerful hearts. Tanging pangalan niyo po ang maitaas sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang mga salapi na malilikom magamit sa ikalalago ng inyong pong ministry. At kayo po ang magbabalik naman sa